Shalom Alaikum mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang mabiyayang araw ng Lunes. Andito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan at binibigyan natin ng kaunting pagninilay para makatulong sa ating araw-araw na pamumuhay. So, before we will read the Gospel, let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa mga sandali ito sa buhay, panibagong pag-asa, panibagong kalakasan, sa bagong opportunity, panibagong pribileyo, panibagong pagkakataon. Sa oras nito, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, kaganan loob at inintrust namin sa araw nito. Samahan niyo po nawa kami, gabay patnubayan ingatan. Sugoon po nawa yung mga anghelo pang kami, gabay patnubayan ingatan. Kasawa ng aming mga mahal sa buhay, at mga taong malalapit sa amin at aming mga ari-arian. Cover us with your most precious blood. And continue to sanctify us by the power of the Holy Spirit. And we are so craving your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, that our weapon of our warfare is not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses and bring it every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord. And we entrust you, and to you all the honor, glory, and praise. In Jesus' name, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom, mga kapatid. The Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. John chapter 8, verse 12 to 20. Glory to you, Lord. Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So the Pharisees said to him, You testify on your own behalf, so your testimony cannot be verified. Jesus answered and said to them, Even if I do testify on my own behalf, my testimony can be verified. And where I am going, because I know where I came from and where I am going. But you do not know where I come from or where I am going. You judge by appearances, but I do not judge anyone. And even if I should judge, my judgment is valid, because I am not alone, but it is I and the Father who sent me. Even in your law it is written that the testimony of two men can be verified. I testify on my behalf, and so does the Father who sent me. So they said to him, Where is your Father? Jesus answered, You know neither me nor my Father. If you knew me, you would know my Father also. He spoke these words while teaching in the treasury in the temple area, but no one arrested him because his hour had not yet come. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan. Okay. So, ayun, salamat. Jeffoy. Okay. So, kung nag-likes, okay. Nagpalang araw. Kape. Sabi nga ni Kuya Romy Nunez, ang ating older. Kape, kausapin ng Panginoon everyday. Ayan. Okay. So, ang Ebanghelyo, mga kapatid, ay tuloy-tuloy pa rin. Ang makikita natin yung pinaka-pattern na ang mga Pariseo at mga Eskriba ay talagang ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Hindi nila kinikilala. Pero kung papunta natin itong verse 12 sa rito, Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world.
Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So, ibig sabihin, mga kapatid, na ang Panginoon ang ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, na kung sinong sumusunod sa Kanya ay hindi nalalakad sa kadiliman, bagkus magkaroon ng ilaw ng buhay o liwanag ng buhay. So, ibig sabihin na napakadali, kumbaga sa ibig sabihin, if we are not following the Lord Jesus Christ, mga kapatid, ay we are not in the light. We are in the darkness, mga kapatid. Ganun lang kasimple. Kaya once you turn your back to the Lord, it means you are already in darkness. Diba? So alam naman natin na ang hirap, 'di ba? Nakaranas tayo dito sa atin, nakaranas tayo ng burnout. Ang hirap, 'di ba? Ang hirap ng burnout, lalo na kung ngayong summer magkaroon ng burnout. Especially yung mga magulang. Ang concern ng mga magulang is not anymore with them kundi yung sa kanilang mga anak, especially kung may mga anak sila. Kung magkaroon ng burnout, ang hirap sa part nila. Maliban kung yung iba na, lalo na yung summer, maliban yung iba na merong mga kakayanan, meron silang mga generator, ay masustain nila yung kanilang sarili. Pero yung mga magulang na may mga anak na maliit, ang ginagawa ng nanay at tatay ay salitan silang magpaypay sa kanilang mga anak, especially kapag may maliit. So, ganun kahirap. Then, pag biglang nagkaroon ng kuryente, di ba ganun yung kagalakan, ganun yung sigawan ng mga tao. Almost the entire community will shouts for joy, mga kapatid. Ganun yung dala ng liwanag. Ganun din ang Panginoong Jesucristo. Ang dala niya is kagalakan. Ang dala niya ay buhay. Ngayon, kung wala tayo sa Kanya, ibig sabihin, if we are not following Him, then napakadaling isipin, napakadaling intindihin that we are in darkness. Kasi dalawa na naman yun If you are not in the light, then therefore you are in darkness. Di ba, mga kapatid? And if you are not following the light, then most possibly we are following in darkness. We are following the dark side, which we usually attribute or we usually sinasabi natin na sa kaaway ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Kung hindi tayo sumusunod sa Panginoong Jesucristo, ibig sabihin na sa kadiliman tayo. Yan yung sinasabi dito sa John chapter 3, mga kapatid. Mayroon dito, mga kapatid Sa John chapter 3, okay, mga kapatid, sabi dito sa verse 19, John chapter 3, verse 19. At ito yung nangyayari ngayon. Kine-question siya ng mga eskriba at mga pariseo, hindi siya matanggap-tanggap at kinikilala or nakikilala ng mga eskriba at mga pariseo ng mga Hudyo. Okay, nandito sabi niya sa verse 19, and this is the verdict. Sabi niya, ito yung kahadulan na ang liwanag ay dumating sa daigdig. Dumating sa daigdig ang Panginoon Jesucristo. He is the light. John 8:12. Diba? I am the light of the world. Sabi niya. And this is the verdict that the light came into the world, but people preferred darkness to light because their works were evil. Ayun, mga kapatid. Kaya pala maraming mga tao ayaw sa liwanag. Dumating na yung liwanag sa sanlibutan, pero ayaw ng tao sa liwanag sapagkat ang kanilang gawain ay mga masasama. Ay, ito pakadali lang, di ba? Ibig sabihin, if you are not doing good, if you are not with the Lord Jesus Christ, hey, come here. Excuse me. Okay.
So kung hindi pala natin sinusunod ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay nasa kadiliman pala tayo. So, tanungin natin ang ating sarili. Tayo lang makakasagot nun. Am I following the light or am I in the light which is our Lord Jesus Christ? Or I am in darkness, nasa domain ba ako ng demonyo or nasa domain ba ako ng Panginoong Jesucristo? Am I in the turf of the devil or in the kingdom of light which is our Lord Jesus Christ? Ang sabi dito, mga kapatid, John chapter 3 verse 19. John chapter 3 verse 19 to 20. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light. Okay, ayun. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. Ayun pala, mga kapatid. Nga nakapagpatuloy ka palang gumagawa ng kasamaan ay ayaw mo or tinatanggihan mo yung liwanag. Sabi niya, for everyone who does wicked things hates the light, and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. Ayaw niyang pumunta sa liwanag, sapagkat ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Verse 21, whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. Yun, mga kapatid. So, dali ngayon malalaman natin. Are you in the light or are you still in darkness, mga kapatid? At sabi dito sa John chapter 5, di ba? And ito rin, kalugtong din to, relationship pa rin to. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Kaya nga, mga kapatid, itong tayo, ang Panginoon Jesucristo ang liwanag, pero alam niyo ba na pagdating doon sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16, sinasabi niya doon na, sabi niya, you are the light and salt of the earth. Ang ibig sabihin na kapag sumusunod pala tayo sa Panginoong Jesucristo, tinataglay or natataglay na nagkakaroon din tayo ng liwanag galing sa ating Panginoong Jesucristo. And then we become the light of the world. So Matthew chapter 5 verse 14, di ba? 13 to 16, sabi niya, you are the light and salt of the earth. Di ba? Parang buwan. Ang buwan, wala naman talaga ng siyang liwanag ng kanya, di ba? He is just taking his light from the sun. Then, after taking it to the sun, lalo na kapag full moon, di ba, yan din yung ano niya, yan yung niraradiate niya sa atin, yan rin yung ini-emit niya na liwanag sa atin paggabi. Di ba? So, ganun din tayo, mga kapatid. Naging liwanag tayo kapag sumusunod tayo sa Panginoong Jesucristo. Then, we are supposed to let this light shine in darkness. Kaya nga sinasabi doon sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father which is in heaven. So, ang Panginoong Jesucristo yung liwanag. Sabi niya, ang sumusunod sa Kanya ay nagkakaroon ng liwanag at hindi na lumalakad sa kadiliman. So, at ang mga sumusunod sa liwanag ay tinatalikdan yung mga kasamaan, sapagkat ang nagpapatuloy sa kasamaan ay lumalayo sa liwanag. So, ibig sabihin, mga kapatid, na kapag nasa Panginoon na pala tayo, if we truly following the Lord Jesus Christ, yung mga gawa pala natin, yung pag-uugali pala natin, yung pagkatao pala natin, ay mga kabutihan ang ginagawa.
Kasi ang gawang kasamaan, katulad ng sinasabi sa John chapter 3, verse 19 to 21, is gawain ng kadiliman. At ang mga taong gumagawa nito ay ayaw lumapit sa liwanag sapagkat takot sila na malantad ang kanilang mga ginagawa. So, napakadali na lang sagutin mga kapatid. Ako ba'y nasa liwanag or nasa kadiliman? Napakadali, di ba? So therefore, once na tinalikdan mo ang Panginoon Kristo, you are anymore in darkness. Sabi ko nga sa inyo, tayo lang sa burnout lang, ayaw natin ng kadiliman, ayaw natin ng burnout, ayaw natin ng dilim. Di ba kapag naglalakad ka sa dilim, kapag wala kang ilaw ay madadapa ka. Ito, joke ito mga kapatid. Hindi ko lang alam kung content purposes lang ito. Sa isang liblib na lugar ay may nakabike na parang muntik na siyang masagi nung sasakyan. Nagalit siya. Ganun. Ngayon, nagbike na siya ng diretso. Pinatay ng kotse yung ilaw niya. Nalaglag siya dun sa side ng kalsada. Dahilan sa napakadilim, mga kapatid. So kung sa praktikal na buhay, mga kapatid, ayaw natin ng dilim, ayaw natin ng kadiliman. Di ba? Ayaw natin ng kadiliman. Gusto natin ang liwanag, mga kapatid. Pero, the fact na yung kahit sino man sabihin natin, tanongin natin siguro na ayaw nila talaga din ng kadiliman Sa kadiliman. Ayaw nila sa kadiliman. Hi, Kuya Romy, good morning. Kakay kanina, good morning din Kakay. Pero, the fact na the fact na nagpapatuloy tayo pala sa kasamaan ay nasa kadiliman pala tayo, mga kapatid. So therefore, it is not compatible na nasa Panginoon tayo, but we are still, pero yung way ng pamumuhay natin ay pamumuhay kadiliman pa rin. Yan, mga kapatid. Hindi pwede, hindi compatible yun. Kailangan kapag nasa liwanag ka, you are living ng mga taong naliwanagan. Ibig sabihin, we are not anymore living in the ways of darkness. We are not living anymore doon sa mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Kasi salungat yun. Ulitin natin John chapter 3 verse 19, mga kapatid, to 21. Sabi dito, and this is the verdict. Ito ang kahatulan na ang liwanag that the light came into the world, but people preferred darkness to light. So, ano ba yung preferred natin? The light or the darkness? Sabi niya, because their works were evil. Yan. Kapag namumuhay ka pa pala sa kasalanan, sa kasamaan, ay hindi ka lumalapit sa liwanag. For everyone who does wicked things hates the light. Ayun pala, mga kapatid. So that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. So ganun pala, mga kapatid. Kaya tanungin natin ang sarili natin, am I in darkness? Or am I in the light? At kung nasasabihin mo naman na kung ako ba'y nasa liwanag, ang ginagawa ko ba'y kabutihan or kasamaan? Tanungin natin, mga kapatid. Because it is everyone who does wicked things hates the light.
So therefore, para maging compatible ka sa liwanag ng Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Jesucristo, you must left behind all those works in darkness. Yung mga kasamaan. Mga kapatid. Ganun lang yun, kasimple, mga kapatid. Kaya nga pagdating doon sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16, basahin natin mga kapatid ha. Kasi ang Panginoong Jesucristo ang liwanag. Pero pagdating dito sa tayo, naging liwanag din tayo. Okay? At sinabi pa niya, sabi niya, you are the salt of the earth, but if the salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. Verse 14, you are the light of the world. A city set on the mountain cannot be hidden, nor do they light a lamp and then put it under a basil basket. It is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. So kung taglay natin ang liwanag na ito, dapat nating, ito yung sinasabi mga kapatid, hindi tinatago, ito ipinapatong, ipinapakita. Then sa verse 16, just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. So dapat pinapakita daw natin yung ating mga liwanag mga kapatid. Ngayon kung Kristiyano ka na, kung Katoliko ka, tunay kang Katoliko, tunay kang Kristiyanong Katoliko, ang tanong is, taglay-taglay ba natin ang liwanag ni Kristo? Ang ginagawa ba natin ay kabutihan? Ginagawa ba natin yung kabutihan? Nakikita ba ito ng mga tao, mga kapatid? Kasi hindi pwede na sinasabi natin na tayo na sa Panginoong Jesucristo, yet ang pamumuhay natin isalungat sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya the invitation for us today is we must live in light. Kung sakali, kung sa tingin mo na parang ang gulo-gulo ng buhay mo, ang parang andun yung kabigatan ng puso mo, baka dahilan yun mga kapatid na hindi ka lumalapit sa liwanag. Yun lang yun mga kapatid. Try to come to the light, which is our Lord Jesus Christ. At makikita mo na yung kabigatan ng puso mo, yung kabigatan ng buhay mo. Kasi it starts with yourself eh. It starts with your heart eh. Kapag magaan yung puso mo, liliwanag yung kaisipan mo, kahit simple lang yung buhay mo mga kapatid, ay you can survive. Hindi mo masyadong intindihin yung mga pangyayari sa kapaligiran. Ang kailangan natin talaga is pumunta sa liwanag. That is the first steps. And that is our Lord Jesus Christ. At yung isa sa mga magawa natin, siguro isa sa mga suggestion ko na yung steps na gagawin natin, suggestion, lalo na ngayon, malapit na ang Holy Week. Try to go to confession, mga kapatid. Yung bigat ng kalooban mo, ano lang yan? Baka dahilan lang yan sa mga kasalanan or sa mga kinikimkim mo na sama ng loob, sa kinikimkim mo na galit, kaya ganyan ka. Parang ang bigat-bigat. Ako naranasan ko yung mga kapatid. Na once hindi ko ginagawa, once na hindi ko babitawan yung kataasan ng kalooban, halimbawa, mag-away kami ng asawa ko, once na hindi ko bibitawan yun, hindi kami mag-uusap, alam niyo, ang bigat-bigat na kaagad ng kalooban ko, mga kapatid. Bigat-bigat na kaagad ng kalooban ko.
Pero yung kapag umpisahan mo na lumapit ka sa Panginoon, ang dali na lang, ang gaan na lang, makapag-isip ka ng makapag-isip ka ng mga mabubuting bagay, makapag-concentrate ka, makakilos ka na maayos. Yan lang mga kapatid. So, the Lord is inviting us. Let us come to the light. Lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, para maranasan natin yung liwanag na taglay-taglay ng ating Panginoon Kristo. At kapag magkaroon ng liwanag, ay makikita mo yung mga, di ba kapag may ilaw, di ba makikita mo yung mga bagay hindi mo na nakikita. Pero kung nasa kadiliman ka, hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi ka pa makapag-isip ng maayos, at parang ang gulo, walang kaayusan mga kapatid. But try to come to the light, our Lord Jesus Christ. Ang isang hakbang na gagawin natin, go to the sacrament of reconciliation. Go to the sacrament of reconciliation mga kapatid. At maramdaman mo at maranasan mo after that, makikita mo at pag-isip-isip mo kung ano yung dapat mong gagawin, mga kapatid. Kahit sabihin mong marami kang problema, but once you come to the light, makikita mo at magkakaroon ka ng wisdom para mapagtagumpayan yung kasalukuyan na naranasan mo, mga kapatid. So maybe that is by now, hindi ko na po binigyan ng diin yung iba pang mga passage ng verses of the one ngayon kasi from the previous week ay talagang almost ganun yung about sa rejection ng Panginoon Kristo. Pero ay makita natin na napaliwanag na bigyan natin ng pagninilay yun at kaya itong binigyan na lang natin ng diin itong verse, John 8:12. Isang verse lang, pero kung pag-aaralan natin, kung pagdinilayan natin ay napakalawak at napakalalim ng kanyang nais iparating sa atin ng Panginoon. So maybe that is by now. Shalom. Maraming salamat sa mga nag-tap ng screen. God bless po sa inyo mga kapatid. Si Kuya Romy, si Kuya Joseph John, Kuya Romy, wala pa. Nandiyan si John Lloyd Fajo, Vance, si Vance. Hi, Vance, God bless. Lagi natin nakasama din si Vance, si Baby Bang Jen, si Carning, si Warlin Daya, Vivian Ribato, Marciano Speaker Wena, si Nida Long Ani, si John De Leon Etos, yun, Brother Kuya Romy, yun, katim mo si John De Leon Etos, CFD dito, Etos Bottom Team dito sa TikTok. So, maraming salamat. God bless po sa ating lahat mga kapatid. So, kaya kung ako sa inyo, piliin natin ang liwanag mga kapatid sapagkat napakahirap na nasa kadiliman tayo. Let us choose our Lord Jesus Christ. Kaya huwag tayo sa kadiliman, mga kapatid. Kuya Romy, huwag tayo sa kadiliman, Kuya Romy. Kaya, lagi tayong sa liwanag. So, shalom. That is by now, mga kapatid. May God bless us and give us safe and sound sa araw na ito. Ingatan naman tayo ng Panginoon sa mabibigat na pagsubok, mabibigat na mga karamdaman, sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, at anumang mga disgrasya at sakuna, at iligtas tayo ng Panginoon sa road rage. Iligtas tayo sa Panginoon sa mga away kalsada. Iligtas tayo ng Panginoon sa anumang kapahamakan. At of course, ingatan din natin ang ating sarili ngayon, lalo na sobrang painit na po ng painit. Kaya laging manalangin bago tayo umalis ng ating tahanan. Mga kapatid. So, shalom, that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen.
Signing off, my dear brothers and sisters.